Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At ito muli si Simply Talkies, magbibigay ng komento, opinion at reaksyon sa maiinit na political issues sa ating bansa, no? At nandito pa rin po tayo sa San Diego, dito naman tayo sa La Mesa, no? Sa Spring Valley, no? Iba-ibang lugar ang napupuntahan natin. Marami tayong gas kaya kung saan tayo napupunta. Dito naman tayo sa parkingan ng dito sa La Mesa, dito po sa Bonds Grocery Store. Dito naman tayo nakatambay. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Sara Pusit Duterte, kasi meron na naman pong balita si Congressman Kong Hun ng 1st District ng Zambales. At ganun din si Pantaleon Alvarez, na siya pong maingay ngayon, na siya ngayon ang talagang center of attraction, no? Parang siya ang pinakamataas na right hand ni Digong na umaatake ngayon sa House of Representatives, at kung gustong-gusto nilang tirahin si Speaker, no? Hindi ko maintindihan mga kababayan, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga sumusuporta, sa mga sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. At ganun din po, special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless the Philippines, God bless the Marcos administration, and God save the Philippines from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, no, panindalian. Ito na naman po. Ito na namang financial mismanagement nung panahon ni Sara Pusit Duterte as DepEd Secretary. Kasi po mga kababayan, mukhang natapos na po ng COA ang kanilang audit dito po sa report ng Department of Education for the year 2023. At doon nga po napag-alaman ni Representative J. Kong Hun ng unang distrito ng Zambales na ito palang COA ay na-plug, pinlag nila ang Department of Education nung panahon ni si Sara Pusit ang sekretarya dyan, na meron silang unresolved transaction, unresolved mga financial liabilities. So iluitin lang natin mga kababayan, naantala tayo, lumipat tayo ng ibang lugar. No, so yung sinasabi po na report ng COA nung 2023 budget report, no, yung audit report sa DepEd, na kung saan si VP Sara Pusit Duterte pa rin ang sekretarya dyan, ay meron po siyang financial mismanagement, mga unresolved transactions po na nagkakahalaga ng 12.3 billion pesos. Naku po, grabe mga kababayan, nakita nyo? Antindi niya, no? Antindi niya mag-mismanage ng funds. Paano niya hinandle ang Davao City? Nasabi nilang magaling daw siyang mayor, no? Yung pala, pagdating sa national stage, no, sa national government, wala pala siyang alam, no? Kumbaga ang kakayahan niya lang ay pang LGU lang. Diyan po sa Davao City lamang ang alam niyang i-manage. Kasi bakit? I-dictatorship Saka malamang hindi siya yung nagmamanage dyan. Kumbaga, supervision lang siya. Ako ang boss dito. Ako ang mayor dito. Patay kayo pag di kayo umayos. Pero pagdating sa national stage, hindi niya na alam ang gagawin niya, mga kababayan. Bakit? Kasi audited siya, no? Hindi niya mabraso. Yung COA ngayon, mga kababayan, hindi tulad nung panahon ng tatay niya, no? Na sinabi nga nung tatay niya na ihulog na sa hagdanan yung mga auditor ng COA.
O nakita nyo ang kabalbalan ng mga Duterte, mga kababayan. Mga animal sa animal, no? Kita nyo yan? 12.3 billion pesos. Saan nyo napunta yun? Paano niya na mismanage yung pera na yan? Ang DepEd pa rin naman din, yan ang pinakamalaking budget sa educational sector. Di ba nagre-reklamo pa nga sila, bakit daw ang liit-liit? Putang ina, bilyon ang pondo ng DepEd, ha? Number 1 sila among the educational sector. Tapos hinawakan ni Pusit. Saan napunta yung 12.3 billion pesos aside doon sa confidential fund na 112.5 million? Tapos 600 million confidential fund sa OBP. Anak ng puta, nasaan ang kagalingan ni Pusit? Kaya pala nagrereklamo dahil humihingi siya ng 2 billion na budget sa kanyang OBP for 2025. Ang inallocate lang sa kanya 733. Nagrereklamo, nagmamaktol, kaya kung ano-ano ang pinaggagawa nung mga tauhan nila, yung mga aso nila. Biruin mo yun, anong gagawin dyan? Paano yan masasagot ni Pusit? Hindi naman pwedeng ang managot dyan si Secretary Angara. Senator pa si Secretary Angara at that time, wala siyang alam dyan. Ang may pananagutan dyan ay si Sara Pusit Duterte. Hindi pwedeng pass the buck yan, Sara Duterte. Dapat ka talagang imbestigahan ng good government and public accountability sa Kongreso. No, yung hawak po ni Joel Chua, siya yung chairman diyan. Dapat pasagutin niyo siya diyan. No? Anak ng putya, billion, 12.3 billion. Yun ang nawawala, mismanage. No? Nasaan ang sinasabi niyong ang galing-galing mag-handle ng Duterte? Ang galing-galing mamahala ng Duterte? Yung pala, wala pala. Hype lang kayo, no? Overrated, mga kababayan. Yung pala, akala mo napakagaling. Yung pala, ban-ban. Kaya tinawag na overrated. Hinipe lang ninyo. Bakit? Siguro yung mga nag-hype, yung mga nag-angat sa kanya, alam nyo na. Baka naman. Baka may natatanggap na white envelope, di ba? Tapos ang sinisisi pa niya, dun daw sa white envelope na bigayan sa DepEd ay si FL Lisa. Wala naman siyang mapatunayan, di ba? Ang nagpatunay ay yung si Yusek Mercado na tumanggap ng what? 60,000 for 8 months, mga kababayan. Animal sa animal talaga si Pusit, Grabe ang paglustay ng pera ng kabayan ng bayan. O anak ng tokwa. Maaraw na, mga kababayan. Ayun na yung araw, kaya pasensya na, no? O, tapos, nako, ang sama ng dating, no? Nakaharap tayo sa araw. O ngayon, paano na yan, ha? Anong gagawin ng Kongreso dyan? Tama lang yan, na talagang ma-impeach talaga. Bubita, mga kababayan. O ito namang si Pantaleon Alvarez. Isa rin palang pala absent, parang si Pulong Duterte. Tapos ngayon, may kapal ng muka na magsampa ng demanda. Hindi lang sa korte, mga kababayan, hindi sa Supreme Court nila isinampa. Sa ombudsman, dumiretso sa ombudsman. Grabe. Paano? Siguro iniisip nila, kakampi nila ang ombudsman. Mga inutil talaga, no? Kakaasar. Anong sabi ni Representative Zamora ng 2nd District ng Taguig, ha? Ano naman ang moral ascendancy niya na magsama siya sa isa sa mga filers ng complaint diyan against kay Speaker, kay Elizaldico, kay Kimbo at kay Dalipe? Hindi nga siya nag-a-attend sa budget hearing, no? Yung deliberation ng budget, wala siya. Tapos may karapatan ka pang magreklamo. Ba't hindi ka nagreklamo during the deliberation of budget? Doon ka dapat in-address mo yung kakulangan niyan. Kung masipag ka lang mag-a-attend siguro. Wala Ang kapal ng muka, mga kababayan. Tingnan mo tong mga kagaguhan ng mga minions ng Duterte, no? Paano? Udyok yan Udyok yan ng amo nilang si Duterte. Sino nag-uudyok kay Duterte? Di ang China. Galit na po ang China, mga kababayan. No? Kaya kung ako sa inyo, no? Kayo diyan sa Kongreso, labanan niyo po 'yan. At bakit isinama si Speaker?
dahil siya ang nakapirma dun sa BICAM report. Bakit hindi nyo sinama si Grace Poe, yung mga member ng committee ng ng budget sa Senado, o kaya si Chis Escudero? Bakit ang tinarget nyo kagad si Speaker? Halatang halata namang mga bias ito, no? Saka ang sinasabi ni Raj Gutierrez, no, si One Rider Party List, nakakapagtaka, bakit kayo tumakbo kagad sa ombudsman? Pwede naman dyan sa Supreme Court nyo yan tanungin. Bakit ombudsman? Diba? Kasi gusto nilang ipa-disqualify na, no? Ipa-perpetual disqualification yung 4. Kasi galit na sila kay Speaker. Hindi nila matibag si Speaker, mga kababayan. No, dahil si Speaker ang balakid sa pangarap ng China maiupo si Sara Pusit. Galit na ang China kasi hindi nila kayang gawing tuta si Pangulong Bongbong Marcos dahil na rin sa matinding alyansa nito sa Kongreso. Oh, di ba? Kaya ikaw, Alvarez, no, wala kang moral ascendancy. Pala absent ka, no? Para ka lang si Pulong Duterte, pala absent, pero meron kang kapal ng mukha na sumama pa na mag-file ng kaso sa Speaker, kay Dalipe, kay Ko at kay Kimbo. Walang iya talaga, no? Kung sino yung pala absent, sila ang suwail. Sila pa ang makapalang mukha na tama daw sila, mga animal. O kayo po, ano pang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.